Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hinango sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan ng mga Pilipino tungkol sa mga aswang at mga kakatwang nilalang. Bagaman may inspirasyon mula sa totoong emosyon, karanasan, o kultura, ang lahat ng karakter, lugar, at pangyayari ay likhang isip lamang. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ay maghatid ng aral, libangan, at pagpapahalaga sa ating mayamang kultura ng panitikan at alamat. Sa paanan ng bundok ng Santa Lucia, sa isang baryong nililigid ng mga puno ng mangga at matataas na kawayan, nakatira ang pamilyang De La Cruz, isang pamilyang kilala sa pagiging masipag, tahimik, at mapagkumbaba. Si Mang Renato, ang padre de pamilya, ay isang batak sa trabaho. Araw-araw ay maaga siyang bumababa sa bukirin upang magbungkal ng lupa, mag-ani ng mais, at mangalaga ng mga hayop. Ang kanyang asawa, si Aling Minda, ay kilala sa paggawa ng tinapa at pagkain gulay na ibinibenta niya tuwing araw ng palengke. Mayroon silang dalawang anak, si Ella, 17 taong gulang, matalino at masayahing dalaga, at si John, 12 anyos, tahimik ngunit matalas ang isipan. Magkatuwang ang pamilya sa bawat gawain. Laging masaya ang hapagkainan nila, punang halakhak, dasal, at kwentuhan sa buong araw na pinagpaguran. Wala silang marangyang gamit, ngunit ang kanilang mumunting bahay na gawa sa kahoy at pawid ay punang pagmamahalan. Araw-araw, humaharap sila sa mga hamon ng buhay nang may pananalig sa Diyos. Kahit malayo sa syudad, ramdam ang katahimikan at kapanatagan sa kanilang paligid. Ang mga kapitbahay nila ay bihirang dumaing, lahat ay tila kontento sa simpleng pamumuhay. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, unti-unting umuusbong ang isang aninong hindi nila inaasahan, inggit. Isang araw, napansin ni Aling Minda na tila lumalayo sa kanya ang ilang kapitbahay sa palengke. Hindi na siya nilalapitan ni Aling Mercy na dati kasama pa niya sa pagtitinda. Napansin din ni Ella na tila umiiwas sa kanya ang mga kabarkada niya kapag siya ay papalapit. Ma, parang may iba sa kanila, sambit ni Ella habang naghahanda ng hapunan. Parang may naririnig akong bulungan tungkol sa atin. Hayaan mo na. Siguro napagod lang sila o baka may sariling iniisip, sagot ni Aling Minda, bagamat ramdam niyang may kakaiba nga. Makalipas ang ilang araw, nabalitaang namatay ang anak ni Aling Mercy. Walang paliwanag ang doktor, wala itong sakit, at walang sugat o senyales ng kagat. Basta na lang natagpo ang malamig sa higaan. Mula noon, nag-iba ang ihip ng hangin. Narinig mo ba? Baka raw aswang ang may kagagawan, bulong ng isang ginang sa palengke. At sino pa ba ang tahimik at hindi nakikisama? Hindi ba't sila Renato, sagot ng isa. Kahit walang ebidensya, ang mapanirang dila ng ilan ay naging mitsa ng isang trahedya. Isang gabi, habang sila'y tahimik na kumakain, may narinig silang mga sigaw sa labas, lumabas kayo. Mga aswang. Alam namin kayo ang pumatay sa anak ni Mercy. Nanginginig si John, agad siyang niyakap ni Ella. Si Mang Renato ay tumayo upang harapin ang mga taong may dalang sulo, gulok, at patpat. Wala kaming kasalanan. Isang taon na naming kakilala ang mga anak nyo, ni hindi kami lumalapit sa gabi, kami mga ordinaryong tao lang, sigaw ni Mang Renato. Ngunit wala nang nakikinig. Sa mga mata ng tao, sapat na ang tsismis upang hatulan sila. Sa utos ng kapitan, kahit walang malinaw na ebidensya, napagdesisyonan ng barangay na mapalayas ang pamilyang De La Cruz. Hindi kayo ligtas dito. Hindi rin ligtas ang mga anak namin habang kayo'y nandito, wika ng kapitan na dati kaibigan ni Renato. Dala ang kaunting gamit at masidhing lungkot, nilisan nila ang baryo sa ilalim ng ulan, sa liwanag ng buwan, at sa gitna ng bulong-bulungan ng mga taong dating tumutulong sa kanila. Habang naglalakad palayo, basang-basa sa ulan at putik ang mga paa ni Ella. Tumingin siya pabalik at humawak sa kamay ni John, hindi dito nagtatapos ang lahat, John, bulong niya. May araw rin ang katotohanan. Ang gabing iyon ang naging simula ng kanilang bagong kabanata, isang panibagong simula sa piling ng kabubatan, ng kalikasan, at ng lihim na mundong hindi nila kailanman inakala nilang matutuklasan. Matapos ang mapait na pagpapaalis sa kanila sa baryo, napadpad ang pamilyang De La Cruz sa paanan ng bundok ng San Rafael, isang lugar na hindi na gaanong dinadaanan ng tao, tahimik, at tila nalimutan ng panahon. Doon, nakahanap sila ng isang abandonadong kubo na yari sa kawayan at pawid. Sira-sira ang bubong, maraming bitak sa sahig, at may mga pugad ng insekto sa kisem. Subalit para sa kanila, iyon na ang bagong tahanan, isang panibagong simula sa gitna ng kawalang katiyakan.
Habang nag-aayos ng tahanan, ramdam ng bawat isa ang bigat ng nagdaang pangyayari. Si Mang Renato ay halos hindi nagsasalita. Si Aling Minda ay pilit itinatago ang kanyang pagluha sa gabi habang pinupunasan ang mga basang damit. Si Ella ay tila nagmamadaling maging matanda, madalas siyang nagkukusang magluto, maghugas, at umalalay sa lahat. Samantalang si June ay palaging tahimik, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagkasuklam sa nangyaring hustisya. Sa kabilang panig ng baryo ng Santa Lucia, habang ang pamilya ay patuloy sa pagtitiis, lalong lumalala ang takot ng mga naiwan. Isang linggo matapos mapalayas ang De La Cruz, isa na namang insidente ang yumanig sa komunidad, isang matandang babae ang natagpuang walang buhay sa gitna ng kanyang bakuran. Nakanganga, walang sugat, ngunit matigas na't malamig ang katawan. Muling umalingaw-ngaw ang salitang aswang. Ngunit may problema. Wala na ang pamilya De La Cruz. Sila na ang dating itinuturong salarin. Kung wala na sila, bakit may patay pa rin? Tanong ng isang batang babae na saksi sa pagkatagpo sa bangkay ng matanda. Hindi alam ng mga taga-baryo, pero ang totoo'y hindi sila nakinig noon sa sarili nilang kutob. Ang mga totoong palatandaan ng panganib ay nasa paligid na, mga hayop na nawawala, mga ilog na may dugo, at mga batang nagkakaroon ng bangungot at sugat sa katawan pagkadising. Ngunit ang pagkabingi ng takot at tsismis ay lumunod sa katotohanan. Samantala, sa bundok ng San Rafael, habang sila'y nagpapagaling, isang matandang lalaki ang dumalaw sa kanilang kubo isang dapit hapon. Mahaba ang kanyang balbas, may dala siyang tungkod, at ang mga mata niya'y tila punang lihim. Ako si Lolo Amang, pakilala niya. Tagabantay ako ng gubat. Matagal ko na kayong minamasdan. Bagamat nagulat, hindi sila nagpakita ng galit. Naisip nilang baka ito na ang sagot sa kanilang panalangin. Si Lolo Amang ay isa palang albularyo, tagapag-ingat ng sinaunang kaalaman sa halaman, espiritu, at kalikasan. Ikinuwento niya na hindi na bago sa kanya ang mga kagaya nilang napagbintangan. Marami na raw siyang nakilalang tao na nilamon ng paninira at takot ng iba. Ang tunay na aswang ay hindi laging may pangil, wika ni Lolo Amang. Minsan, ang mga aswang ay ang mga taong walang awa at gumagamit ng salita bilang sandata. Simula noon, naging madalas ang pagbisita ni Lolo Amang. Tinuruan niya si Mang Renato kung paano gumawa ng mga herbal na gamot, si Aling Minda kung paano gumawa ng langis na pantanggal ng sakit, at si Ella ng mga dasal laban sa masamang espiritu. Ngunit sa lahat ng ito, si June ang pinaka-interesado. Tahimik siyang nagmamasid, ngunit matalas ang kanyang memorya. Inaral niya kung paano bumasa ng palatandaan sa paligid, ang galaw ng mga ibon, ang anyo ng langit tuwing gabi, ang amoy ng hangin kapag may masamang nilalang na malapit. Habang tumatagal, tila muling nabubuo ang kanilang pagkatao. Unti-unting bumabalik ang kanilang tiwala sa sarili at sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na paulit-ulit nilang iniisip, kung hindi kami ang aswang, sino? Isang araw, habang nangangahoy si Mang Renato at si John sa gilid ng gubat, may narinig silang mahihinang iyak. Sinundan nila ito at nakita ang isang lalaki, basa sa ulan, sugatan, at nanginginig. Isa pala ito sa mga kabataang taga Santa Lucia. Tulungan niyo po ako. May humahabol sa akin. Hindi sila tao, napatingin si June kay Mang Renato, at sa isang iglap, alam nilang may mas malalim pang banta kaysa sa kanilang natanggap noon. Ang problema ay hindi sila. Ang tunay na panganib ay hindi kailanman nawala. Habang pinapainom ng mainit na sabaw ang binatilyo, ikinuwento nito ang kanyang nakita, isang nilalang na may maitim na balat, mata na kulay dilaw, at mga kuko na tila bakal. Kumakain ito ng hayop, ngunit minsang may makakita sa kanya, binibigyan niya ng pampalimot ang mga tao. Sadyang malupit at mapanlinlang. Habang ikinukwento ito ng binatilyo, tila may pumasok na ideya sa isip ni June, bumalik sa alaala niya ang huling gabi nila sa baryo, ang isang lalaki sa likod ng pulutong, ang siyang nangunguna sa paninira. Ngunit palaging hindi binabanggit ang pangalan. Kapitan Ernesto. Si Kapitan Ernesto ang nagpatawag ng pagpupulong. Siya ang nag-utos na palayasin sila. Siya rin ang may pinakamaraming tanim na mais sa baryo, at matagal nang naiinggit sa ani ni Mang Renato. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagsasama. Hindi tayo dapat manatiling tahimik, bulong ni Ella habang hawak ang isang halamang gamot. Kailangang malaman ng mga tao ang totoo. Pero paano, tugon ni Aling Minda? Hindi pa rin tayo paniniwalaan. Ngunit hindi na gaya ng dati ang pamilya De La Cruz.
Sa katahimikan ng bundok, natuto silang hindi lang magtanggol kundi magmasid, magturo at maghanda. Ang mga bintang noon ay naging apoy na nagpaalab sa kanilang damdamin. At ngayon, habang palala ng palala ang kabuluhan sa baryo ng Santa Lucia, alam nilang malapit nang dumating ang araw ng pagtutuos. Bago pa man tuluyang makalayo ang pamilyang De La Cruz, ang buong baryo ng Santa Lucia ay tila nilamon na ng lason, isang uri ng lason na hindi nakikita, ngunit pumapatay, ang tsismis, galit at takot. Ang mga dating kaibigan ng pamilya ay naging mga tusong kalaban, at ang mga dating nakangiti sa kanila ay naging mapanuring mga mata sa dilim. Ang mga bulungan sa palengke ay naging bulalas ng galit. Ang mga tingin ng pagdududa ay naging mapanirang hatol. At ang bawat yapak ng pamilyang De La Cruz ay iniwan ng mansa sa puso ng mga taong naniniwala sa kasinungalingan. Sa pamumuno ni Kapitan Ernesto, na noon ay itinuturing na haligi ng baryo, mabilis na kumalat ang paniniwalang aswang ang pamilyang De La Cruz. Lahat ng ebidensya ay galing sa haka-haka, mga panaginip, tunog ng hayop sa gabi, at mga narinig lang sa iba. Wala ni isang matibay na batayan. Ngunit para sa mga taong natakot, sapat na ang bulong-bulungan upang ibasura ang rasyonal. Di ba't minsang nahuli si Ella sa gabi sa likod ng bahay ng patay? Si John, hindi nagsasalita masyado. Baka siya ang tagabantay nila tuwing gabi. Si Mang Renato, ang laki ng ani pero hindi naman nabibilang sa mayayaman. Saan siya kumukuha ng lakas? Ang mga ganitong tanong ay naging bala. Ang bawat salita ay parang kutsilyo. At ang mga bibig na nagsasabi nito ay hindi kailanman naghahanap ng totoo, kundi ng puntiryang pwedeng ituro para mailabas ang takot at galit. Si Kapitan Ernesto, na matagal nang naiinggit sa lawak ng lupa ng pamilya De La Cruz, ay gumamit ng pagkakataon para paigtingin ang galit ng mga tao. Sa bawat pagpupulong ng barangay, paulit-ulit niyang binabanggit ang mga babala ng mga matanda, mga kwento ng nakaraan, at mga kababalaghang isinisi sa hindi mapatunayan. Mas mabuti na ang nag-iingat kaysa nagsisisi, sabi niya. Kung hindi natin sila paalisin, baka sunod na biktima ang mga anak natin. Sa ganitong uri ng takot, hindi na kailangan ng ebidensya. Kailangan lang ng kumpas at ang mga tao ay susunod na parang alipin. Maging ang simbahan ay hindi nakaligtas. Ang ilang matatandang deboto ay tahimik na nagdadasal para sa kaligtasan ng baryo, ngunit may ilan din ginamit ang pananampalataya para batikusin ang pamilya. Ayon sa kasulatan, ang mga nilalang ng dilim ay kailangang alisin sa gitna ng mga matuwid, sigaw ng isang matandang babae sa misa, habang tinitingnan si Aling Minda na tahimik lang na nakaluhod sa harapan ng altar. Wala nang ligtas na lugar para sa kanila. Isang gabi, habang tahimik silang natutulog, binato ng bato ang kanilang bubong. Napasigaw si Ella. Bumangon si Mang Renato at lumabas, may mga anino sa dilim, may mga nagsisigaw, lumayas kayo, mga aswang. Hindi kayo kailangan dito. Umalis kayo bago kami gumawa ng mas masama. Habang pinagmamasdan ni June ang mga taong nagkakagulo sa labas, may isang lalaking pamilyar ang anyo, matangkad, may suot na itim na jacket, at nakatayo lamang sa gilid. Hindi siya sumisigaw, ngunit kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Isa siya sa mga dating estudyante ni Mang Renato sa pagtatanim. Isa siya sa mga pinakakilala nilang kapitbahay. Ngunit sa gabing iyon, isa na rin siya sa mga nanahimik habang inaapi sila. At sa katahimikan ng gabi, isang formal na utos ang inilabas, sa ngalan ng kapayapaan ng Santa Lucia, kayo ay pinaalis sa aming baryo. Simula bukas, hindi na kayo maaaring manirahan sa amin. Walang paglilitis. Walang tanong. Walang karapatan. Kinabukasan, habang bitbit ang ilang gamit at pagkain, naglakad sila papalayo, tila mga kriminal sa mata ng sarili nilang komunidad. Tumilaok ang mga manok sa umaga, at sa bawat hakbang, tila kasabay nila ang bigat ng pagkakait ng hustisya. Pagkalipas ng ilang araw, nang sila'y tuluyan ng wala sa baryo, unti-unti namang naramdaman ng mga tao ang kakaibang katahimikan. Hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng kakulangan. Wala na si Aling Minda sa palengke, wala nang masarap na tinapa. Wala na si Mang Renato sa bukid, humina ang ani. Wala na si Ella at June na palaging naglilinis ng kapilya. At higit sa lahat, hindi pa rin natigil ang mga kababalaghan. Isang matandang lalaki ang biglang nawala. Isang baboy na kakatayin ay natagpo ang wasak ang tiyan. Ang mga bata ay muling nagkaroon ng bangungot. Sa kabila ng paninira at pag-uusig, lumilinaw na baka nga hindi ang pamilya De La Cruz ang aswang. Ngunit walang gustong magsalita.
Dahil kung aaminin nila ang pagkakamali, masisira ang imahe ng kanilang kapitan. Masisira ang kanilang paninindigan. Mas mabuti nang manahimik kahit mali. Mas madali kesa humingi ng tawad. Ngunit sa gubat ng San Rafael, unti-unting nabubuo ang lakas ng pamilya de la Cruz. Sa bawat dahon, sa bawat ugat ng punong kahoy, at sa bawat gabing tahimik nilang pinag-iisipan ang mga nangyari, nag-umalab ang kanilang damdamin. Hindi para maghiganti ng dahas, kundi ng katotohanan. Sa katahimikan ng kagubatan ng San Pedro, kung saan ang hamog ay tila laging nakabalot sa paligid at ang mga sanga ay tila may sariling hininga, nagsimula ang panibagong buhay ng pamilyang de la Cruz. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakad mula sa baryo ng Santa Lucia, sa gitna ng gutom, takot, at kawalang katiyakan, napadpad sila sa isang matarik na bahagi ng bundok na tila itinatago sa paningin ng mga tao. Walang daan. Walang mga tao. Tanging mga tunog ng mga hayop sa kabubatan, mga huni ng ibon, at mga kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng paa ang kanilang kasama. Pagod na si June at halos hindi na makalakad si Aling Minda. Si Ella ay tahimik na umiiyak habang bitbit ang ilang gamit nilang naiwan, isang kumot, isang kaldero, at ilang tuyong tinapay. Ngunit si Mang Renato, kahit halatang nanghihina na rin, ay hindi nawalan ng tapang. Dito muna tayo, sabi niya habang itinuturo ang isang lumang kubo sa paanan ng bangin. May bakas na yon ay matagal nang iniwanan, sira-sira ang bubong, may mga gumuhong bahagi ng dingding, at ang paligid ay napapaligiran ng ligaw na damo at gumagapang na mga halamang mahahaba. Ngunit para sa kanila, ang kubong iyon ay parang palasyo. Doon sila tumigil at nagsimulang mag-ayos ng tirahan. Sa unang gabi, walang ilaw kundi ang liwanag ng buwan. Sa unang linggo, kinailangan nilang mamulot ng prutas at ugat na maaaring kainin. At sa unang buwan, kinailangan nilang matutong makibagay sa tahimik ngunit mapanganib na gubat. Isang araw, sa gitna ng paghahanap ni Mang Renato ng tubig sa batis, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat, kuba, may balbas na puti at tila inaagyo ang buhok. Ang suot nito ay mula pa sa sinaunang panahon, habing kamay, at may mga simbolo ng mga sinaunang katutubo. Ako si Lolo Amang, sabi nito habang nakatitig sa kanya. Hindi kayo aksidenteng napunta rito. May dahilan. Nagpakilala si Mang Renato, at pagkaraan ng ilang palitan ng tanong, niyaya siya ni Lolo Amang sa kanyang kubo na nasa mas mataas na bahagi ng bundok. Doon ay nakita niya ang isang maliit na altar, mga tuyong halamang nakasabit sa kisami, at isang tambak ng mga aklat at balangkas ng lumang kaalaman. Ako ang tagapag-ingat ng kagubatang ito, sabi ni Lolo Amang. At kayo ay hindi aswang. Kayo ay pinatalsik ng mga takot sa katotohanan. Simula noon, araw-araw na bumibisita si Lolo Amang sa pamilya. Naging gabay siya sa kanila sa pagharap sa bagong mundo. Tinuruan niya sila ng mga bagay na hindi itinuturo sa karaniwang tao, paano tukuyin kung alin sa mga halaman ang nakakagamot at alin ang lason. Paano makinig sa mga tunog ng kalikasan upang malaman kung may panganib. Paano magdasal ng pananggalang laban sa masasamang nilalang? At higit sa lahat, paano maging tagapangalaga ng balanse ng liwanag at dilim? Habang natututo sila, unti-unti ring naghilom ang kanilang sugat sa puso. Si Ella ay natutong gumawa ng langis mula sa ilang-ilang at damong Maria, isang uri ng langis na ginagamit upang gamutin ang pananakit at sakit ng katawan. Si June ay naging masigasig sa pag-aaral ng mga palatandaan ng panahon at galaw ng hayop, natutunan niyang basahin ang ulap, ang direksyon ng ihip ng hangin, at ang pagbabago ng liwanag ng buwan. Maging si Aling Minda ay natutong magluto ng mga pagkaing gubat, sinigang sa bayabas na may ugat ng yamang gubat, tinolang may dahon ng banaba at sabaw ng nyog. At si Mang Renato, sa bawat araw na lumilipas, ay natutong manahimik at magnilay. Tila ba'y bumabalik ang dati niyang lakas, ngunit mas mailalim na ngayon ang kanyang mga kilos, parang alam na niya ang dahilan kung bakit sila pinalayas, hindi dahil sila ang mali, kundi dahil takot ang mga tao sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Isang gabi, habang sila ay nagkakatipon sa paligid ng apoy, sinabi ni Lolo Amang, sa bawat buhay na giniba ng kasinungalingan, may bagong simula. Hindi kayo itinapon sa gubat. Kayo ay inihanda. Hindi para gumanti ng dahas, kundi para maging tagapagtanggol ng katotohanan. Mula sa gabing iyon, nagsimula na silang isalin ang kanilang galit sa kaalaman. Sa halip na puro lungkot, ginugol nila ang mga gabi sa pag-aaral. Sa halip na uminit ang loob, pinalamig nila ito ng disiplina. Alam nilang hindi sila makakalimot, ngunit ayaw rin nilang manatili sa pagiging biktima.
Hindi na kami ang dating pamilyang De La Cruz, wika ni Ella habang nilalagyan ng langis ang isang bote. Kami na ngayon ay may alam, may lakas, at may misyon. Habang ang pamilya ay natututo, ang baryo ng Santa Lucia ay unti-unting binabalot ng mas madilim na anino. Lalong dumarami ang pagkamatay. Lalong lumalalim ang gabi. Ang mga batang dati masigla, ngayoy binabangungot. At ang mga alagang hayop ay bigla na lang nawawala. Ngunit walang umaamin. Wala ring naghahanap ng tunay na dahilan. Sa halip, ang takot ay pinipilit nilang itago sa normal na pamumuhay. Ngunit ang dilim, kahit baliwalain mo, darating pa rin. At ang pamilyang minsang itinaboy, ay sila ngayong nag-ipon ng lakas upang sa tamang oras ay tumindig. Lumipas ang mga buwan sa tahimik ngunit masalimuot na kabubatan ng San Pedro. Sa panlabas, ang pamilyang De La Cruz ay tila mga simpleng tumakas mula sa kawalang katarungan. Ngunit sa likod ng bawat araw, sa bawat patak ng ulan at bawat buntong hininga ng gabi, may isang malalim na pagbabagong espiritual ang unti-unting nagaganap sa kanilang loob. Hindi lamang sila muling natutong mabuhay. Natuto silang lumalim. Pagyakap sa lihim na karunungan sa ilalim ng pagtuturo ni Lolo Amang, natutunan ng pamilya ang higit pa sa simpleng paghilom ng sugat o pagkalma ng lagnat. Tinuruan sila ng ancient albularyo knowledge, mga lihim na naipasa-pasa sa mga henerasyong pinili ng kalikasan. Ilan sa mga aral na natutunan nila, dasal ng kalikasan, isang dasal na bumabalot sa sinumang inuusal ito ng panangga laban sa masamang espiritu. Basbas ng ulan, paggamit ng tubig ulan mula sa unang buhos ng Hunyo para sa pagpapagaling ng kaluluwa ng mga nawawala. Pagbasa sa apoy, pagtingin sa galaw ng apoy upang makita kung may nilalang na nagpapanggap na tao sa paligid. Araw-araw silang nag-ensayo. May disiplina, may katahimikan, at may taimtim na hangarin. Hindi upang gumanti, kundi upang maunawaan ang balanse ng mundo, liwanag at dilim, katarungan at kasinungalingan, tao at espiritu. Pagkakaroon ng bawat isa ng gampanin Mang Renato siya ang unang sinanay sa anito rituals. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, siya ang nag-aalay ng bulaklak at insenso sa punong akasya, isang ritual upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at di nakikita. Mula sa pagiging magsasaka, naging bantay ng hangganan, tagapagsara ng daan kung may panganib, tagabukas ng landas kung may nangangailangan. Siya ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay parang agos ng ilog, malalim, tuloy-tuloy, at hindi mo basta-basta mapigilan. Alig-minda ang kanyang pagmamahal ay naging sandata. Mula sa simpleng ina ng tahanan, siya ay naging tagapagpagaling. Ginamit niya ang kanyang husay sa pagluluto upang makagawa ng sabaw na may kahalong dahon ng sambong at balat ng kahoy na lamang ng kalikasan. Ang kanyang kamay, na dati sanay lamang sa kusina, ay ngayon nakakapagpatahimik ng mga batang sinapian at nakakapagpagaling ng mga sugat na hindi kayang gamutin ng ospital. Ella ang kanyang puso ay naging ilaw. Si Ella, ang dati tahimik at pinandidirihan sa baryo, ay ngayoy isa ng mangangatha ng dasal. Isinulat niya sa dahon ng saging at papel de hapon ang mga dasal na maaaring ipasa sa ibang nangangailangan. Isa rin siyang tagapag-ugnay sa kalikasan, kaya niyang maramdaman kung may malapit ng bagyo o kung may nilalang na may masamang balak sa lugar. Siya ang naging mata ng kanilang grupo. John tahimik. Mapagmasid. Matalas. Si John, bagamat pinakabata, ay naging tagabasa ng anino. Siya ang pinakamabilis matuto ng mga lihim na sining. Hindi siya natatakot magtanong. At sa bawat hakbang niya sa kagubatan, alam niya kung saan dadaan ang hayop, kung saan nagtatago ang nilalang, at kung kailan titigil ang hangin. Tila may natural siyang koneksyon sa hindi nakikita. Si Lolo Amang ay madalas sabihin, si John ang piniling tagapagmana. Pagbabagong pisikal at espiritual sa pagdaan ng mga buwan, nagbago rin ang kanilang anyo. Mas naging matibay ang katawan nila. Kumintab ang buhok ni Ella na tila sinag ng buwan. Lalong lumalim ang boses ni Mang Renato, at kahit si Aling Minda ay tila hindi tinatablan ng sakit. Hindi ito gawa ng mahika. Ito'y epekto ng malinis na hangin, wagas na pananalig, at tunay na katarungan sa puso. Sa gabi, sila'y nagsasama-sama sa paligid ng apoy. Nagkukwento ng mga lumang alamat, nagdadasal, at naglalatag ng plano, paano nila matutulungan ang baryong minsang tumalikod sa kanila. Ang ugnayan kay Lolo Amang sa bawat hakbang ng kanilang pag-unlad, nariyan si Lolo Amang, hindi upang pangunahan sila, kundi upang gabayan. Hindi ako ang ilaw, anya isang gabi. Ako lang ang apoy na nagsindi sa inyong mga kandila.
Binigyan niya si Ella ng kwintas na may mutya ng gubat, isang dahon ng puno na hindi natutuyo na sumisimbolo ng katapatan sa kalikasan. Si June ay binigyan ng tungkod ng itim na kahoy na hindi madaling mabali at may ukit ng mga sinaunang simbolo. Si Mang Renato ay pinagkatiwalaan ng banga ng araw, isang paso na kapag sinilaban ay hindi naubusan ng apoy. At si Aling Minda ay binigyan ng bote ng hangin, isang sisidlan ng himig na kapag binuksan ay nakakapanumbalik ng alaala ng isang tao. Mula takas patungong tagapagligtas, hindi na lamang sila mga biktima ng maling akala. Hindi na lamang sila pamilya ng mga tumakas. Sila ngayon ay may misyon. Hindi upang gumanti ng galit, kundi upang ibalik ang liwanag sa mga matang isinara ng takot. Hindi nila ginusto ang mangyari. Pero ngayon, handa na sila. Ang dating pamilya na halos gumuho sa kasinungalingan ay ngayon itinatag sa katotohanan, paninindigan, at kaalaman. At habang sa baryo ng Santa Lucia ay patuloy ang pagtaas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari, may mga alagang hayop na nawawala, mga batang sumisigaw sa gabi, at mga taong nakararamdam ng pagbigat ng loob sa tuwing lumalapit ang dilim. May isang pamilyang naghahanda sa katahimikan ng gubat. Hindi para manakot, kundi para magligtas. Sa Santa Lucia, ang dating baryong puno ng ingay, tawanan, at pag-asa, ay unti-unting napalitan ng takot, bulong, at mga tanong na walang kasagutan. Ang malamlam na liwanag ng lampara sa gabi ay tila nanginginig na rin sa takot. At ang mga taong dating nagbubuni sa pagpapalayas ng pamilyang De la Cruz, ay ngayoy unti-unting binabalot ng pangambang hindi nila maipaliwanag. Simula ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari una, nawawala ang mga hayop. Hindi basta-bastang pagkawala, kundi mga bakas ng pilit na pagkaladkad, mga patak ng dugo sa bakuran, at mga tunog ng pag-iyak ng baboy o kambing tuwing kalagitnaan ng gabi. Pangalawa, nagsimula ang mga batang nagkakaroon ng bangungot. Tuwing hating gabi, may mga batang biglang sumisigaw, pawis na pawis, at nanlalabo ang paningin. Mama! May dilaw na mata sa bintana. Papa! May gumagapang sa kisam natin. Pangatlo, nagsimulang magkasakit ang mga matatanda. Hindi karaniwang sakit, hindi lagnat, hindi ubo, kundi isang uri ng panghihina na hindi maipaliwanag. Hindi sila nagugutom pero pumapayat. Hindi sila sinasaktan pero dumudugo ang ilong at tenga. Pang-apat, ang simbahan mismo ay nakaramdam ng pagkabalisa. Ang pari ay biglang nagkasakit. Ang krus sa altar ay nahulog kahit walang lindol. At ang ilaw ng kandila ay palaging umiikot pakanan, isang palatandaan ng pagkakaroon ng espiritu ng panlilinlang. Bumalik ang mga bintang. Ngunit wala nang maituro ang mga tao sa baryo ay muli na namang nakaramdam ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang maturo. Wala na ang pamilya De la Cruz na madali nilang masisi. Wala na ang pamilyang pinagbintangan nilang aswang. At ngayon, tila ang mismong dilim ay nasa paligid na nila. Baka mali tayo noon, baka hindi sila ang tunay na may kasalanan, baka sila lang ang depensa natin sa totoong panganib, ngunit sa halip na aminin ang pagkakamali, mas piniling manahimik ng karamihan. Ang ilan ay nilisan ang baryo. Ang iba'y nagkulong sa bahay. Ngunit kahit saan sila magtago, ang anino ng panganib ay sumasama sa kanila, tila ba hinahabol sila ng konsensyang matagal nilang tinakbuhan. Paglitaw ng tunay na banta sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang naging sentro ng mga usapan, si Kapitan Ernesto. Napansin ng ilan na mula nang lumala ang mga insidente, palagi siyang wala tuwing gabi. Ang kanyang bahay ay palaging sarado. Ang kanyang mga alaga ay namamatay, ngunit tila hindi siya naapektuhan. Hanggang isang gabi, isang binatilyo ang sinapian, at habang nilalagyan ng langis ang noo, bigla itong sumigaw, ang itim na kapangyarihan ay nagtatago sa puting damit. Ang kapitan ang tagapagbukas ng pinto ng dilim. Nayanig ang mga nakarinig. May ilan pang saksi sa mga kakaibang kilos ni Kapitan Ernesto, may nakita raw sa likod ng kanyang bahay na malaking anino na may mahabang mga kuko. May mga narinig raw na tinig sa loob ng kanyang bahay na tila gumagapang sa dingding. Ngunit muli, walang lakas ng loob ang humarap sa katotohanan. Pagsusumbong ng isang nakaligtas sa kabilang dako, sa bundok ng San Pedro, habang ang pamilya De la Cruz ay patuloy na nag-ensayo ng kanilang mga natutunan, isang gabi may napadpad na lalaki, basa sa ulan, duguan ang paa, at halos hindi makapagsalita. Dinala siya ni Ella sa loob ng kubo. Pinainom ng mainit na salabat ni Aling Minda. Pinatungan ng dahon ng sambong ang kanyang noo. Nang siya'y mahimasmasan, nagsimulang magsalita.
Ako po si Rico taga Santa Lucia, pinagtangkaan akong patayin ng hindi tao, hindi po sila katulad ninyo. Hindi kayo aswang pero siya ay tunay. Ikinuwento ni Rico na siya'y inatasan ni Kapitan Ernesto na magtapon ng basura sa masukal na bahagi ng gubat sa likod ng kanilang barangay hall. Doon, nakarinig siya ng mga bulungan. Nang lapitan niya, may nakita siyang isang nilalang na may balat na parang uling, mga matang kulay dilaw, at mga kuko na kumikintab sa dilim. Nakatingin siya sa akin, pero hindi siya nagalit, parang sinasabi ng kanyang mata na, "Alam mo na ang sikreto." Tumakbo si Rico. Pinagtangkaan siyang habulin. Sa sobrang takot, diretso siyang tumakbo hanggang marating ang kabubatan ng San Pedro. Paghahanda sa pagbabalik matapos ang ikalawang gabing walang tulog, tinawag ni Mang Renato ang kanyang pamilya. Panahon na, anya. Hindi tayo itinuro ng kalikasan ng ganito para lang manahimik habang pinapatay ang katotohanan. Tumango si Ella habang hawak ang kanyang mutya. Si June ay kinuha ang itim na tungkod at binuksan ang banga ng araw. Si Aling Minda ay binalot ang bote ng hangin at nilagyan ng dasal ng paglilinis. Sama-sama silang lumuhod sa harap ni Lolo Amang. Huwag kayong tumingin sa kanila bilang kaaway, anya. Tumingin kayo sa kanila bilang mga kaluluwang naligaw. Ngunit kung may harapin kayong tunay na nilalang ng dilim, gamitin niyo ang inyong kaalaman, hindi ang galit. Sa gabing iyon, iniwan nila ang gubat. Dala ang bagong tapang, bagong pagkatao, at panibagong misyon, ang muling harapin ang mga dating nanakit sa kanila, hindi upang saktan, kundi upang iligtas sa sarili nilang kadiliman. Madilim ang gabi ngunit maliwanag ang layunin. Habang ang mga bituin ay tila mga matang nakatingin mula sa langit, dahan-dahang bumalik ang pamilyang De La Cruz sa Santa Lucia. Hindi bilang mga palaboy. Hindi bilang mga pinatalsik. Kundi bilang mga tagapagdala ng liwanag sa gitna ng lumalalim na dilim. Tahimik ang kanilang pagpasok. Suot ang payak ngunit malinis na damit, may bitbit silang mga pinagpala. Si Ella ay may mutyang kristal na nakasabit sa leg, si June ay may itim na tungkod na kumikintab sa buwan, si Aling Minda ay may bote ng hangin sa baywang, at si Mang Renato ay may bitbit na banga ng araw. Wala silang dalang galit. Tanging tapang, kaalaman at pananampalataya. Pagkagulat ng mga taga-baryo kinabukasan, habang may misa sa kapilya, pumasok ang pamilya sa gitna ng katahimikan. Ang lahat ay napalingon, tila may malamig na hangin na dumaan. Iba na ang aura nila. Hindi na sila ang pamilyang De La Cruz na pinagtawanan at pinalayas. May dignidad sa bawat hakbang. May paninindigan sa bawat titig. "Bakit kayo nandito?" tanong ng isang babae. "Hindi ba't pinalayas na kayo?" sabat ng isa pa. Ngunit bago pa man sumagot si Mang Renato, isang batang lalaking nanginginig ang biglang sumigaw, "Tulong po!" Ang tatay ko po, sumisigaw sa loob ng bahay. Nagbabago ang itsura niya. Napatingin ang lahat. Hindi po siya lasing. May lumalabas sa balat niya. Tinutubuan ng balahibo sa likod. Ang pagharap sa tunay na halimaw, agad na tumakbo ang pamilya patungo sa bahay ng bata. Sa harap ng lumang bahay ni Kapitan Ernesto, may mga tao nang nakatayo, hindi alam ang gagawin. Mula sa loob, may umaalinggaw na boses, malalim, magaspang, tila hindi galing sa tao. "Umalis kayo, akin ang dilim ng bayang ito." Si June ang unang lumapit. Hinawakan niya ang lupa. Nakapikit. May sigwa ng espiritu sa ilalim ng bahay. Hindi lang ito espiritu ng nilalang. Isa itong pinagsamang kasamaan at puot. Si Ella ay naglagay ng mga dahon ng alagaw sa gilid ng pintuan. Si Aling Minda ay sumindi ng langis ng sambong habang nagdarasal. At si Mang Renato, sa wakas, binuksan ang banga ng araw. Mula roon, lumabas ang liwanag na tila galing sa araw mismo, tumama sa bubong, dumaloy sa dingding, at bumasag sa dilim. "Kapitan Ernesto," sigaw ni Ella. "Ito ang wakas ng kapangyarihang galing sa takot. Lumabas ka bilang tao kung may natira pa sa puso mo." Ang pagbunyag ng lihim, biglang tumahimik ang paligid. Pumutok ang bintana. Mula sa loob, lumabas si Ernesto, hindi na ang dating kapitan, kundi isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Ang kanyang mga mata ay dilaw na tila apoy, ang kanyang balat ay nangitim na parang uling, at ang kanyang mga kamay ay may matatalas na kuko. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, nagsalita siya, "Kayo ang may kasalanan. Dahil sa inyo, nawala ang tiwala ng bayan sa akin. Akala niyo ba hindi ko alam ang sikreto ng gubat? Ako ang may kakayahan. Ako ang nararapat mamuno." "Pinili mo ang dilim, kapitan," sagot ni Mang Renato.
Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang piliin ang liwanag. Ngunit sumigaw si Ernesto. Tumalon. Tinalon si Ella, ngunit mabilis na itinaas ni June ang kanyang tungkod. Sumalubong ang enerhiya ng kagubatan at pinatigil ang galaw ng halimaw. Hindi kami nandito para pumatay. Nandito kami para putulin ang ugat ng kasinungalingan, sabi ni Ella habang inaabot ang mutya sa noo ng halimaw. Sa isang iglap pumutok ang liwanag. Napasigaw si Ernesto. Bumagsak siya sa lupa. At sa unang pagkakataon, umiyak siya. Tulungan niyo ako. Hindi ko na makontrol ang dilim. Ako'y ginamit ng kasinungalingan, ang pagpatawad at paghilom, hindi tumalikod ang pamilya. Nilapitan nila ang halimaw na ngayoy bumabalik sa anyong tao. Inalayan nila siya ng dasal, sinindihan ang bote ng hangin ni Aling Minda, at tinakpan ng langis ni Ella ang kanyang mga mata. Muling bumalik ang liwanag sa anyo ni Ernesto. Mahina. Payat. Wasak. Ngunit tao. Hindi na halimaw. Lumapit ang mga tao ng baryo. Tahimik. Wala ni isa ang nagsalita. Hanggang sa isa sa kanila, si Aling Mercy, ang inang nawalan ng anak, ang lumapit sa pamilyang De La Cruz. Patawad, Anya. Hindi namin alam ang totoo. Pinili naming maniwala sa takot kaysa sa tiwala. Isang-isang sumunod ang iba. Ang dating mga mata ng panghuhusga ay ngayon naging mga matang nagmamakaawa ng pag-unawa. At sa gitna ng plaza ng Santa Lucia, muling nagkaisa ang bayan. Muling pagbangon ng Santa Lucia isang linggo matapos ang insidente, nagsagawa ng misa ng pagpapagaling. Sa pangunguna ng pamilyang De La Cruz, tinuruan nila ang mga tao ng mga dasal ng kabubatan, mga halamang gamot na panlaban sa sakit, at mga ritual ng pagpapatawad. Si Kapitan Ernesto ay hindi na bumalik sa pwesto. Siya ay kusang lumayo upang magnilay. Ang bagong namuno sa baryo ay pinili sa pamamagitan ng bukas na pulong, hindi dahil sa yaman o pangalan, kundi dahil sa katapatan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pamilyang minsang itinakwil ay ginawang mga tagapangalaga ng bayan. Sa wakas, sumikat ang araw sa Santa Lucia, hindi lang bilang liwanag mula sa langit, kundi bilang simbolo ng katotohanang matagal na ikinubli ng takot, inggit, at kasinungalingan. Ang baryong minsang naging pugad ng tsismis, paninisi, at pang-uusig, ay ngayon muling tinahi ng katotohanan. At sa gitna ng pagbabagong ito, ang pamilyang De La Cruz ang naging mukha ng kapatawaran, kaalaman, at katatagan. Pagharap sa bayan pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang paglitaw ng tunay na halimaw, ang pagbagsak ng kapitan, at ang pagbabalik ng pamilya, isang pulong ang ipinatawag sa gitna ng plaza ng baryo. Lahat ng mamamayan ay naroon, mga matanda, kabataan, pati mga dating umusig at nanahimik. Tumayo si Mang Renato sa harap nila. Hindi siya galit. Hindi siya nanunumbat. Ang kanyang mga mata ay tahimik ngunit may bigat, tulad ng isang amang handang umunawa sa mga anak na naligaw ng landas. Hindi kami bumalik para gumanti, panimula niya. Bumalik kami dahil alam naming may mga kaluluwang nangangailangan ng paggabay, hindi dahil mahina kayo, kundi dahil minsan, mas mabilis ang takot kesa sa katwiran. Tumayo si Ella at hinawakan ang kwintas niyang may mutya. Tayo ay isa. Kung ang isa sa atin ay madapa, dapat nating alalayan. Ngunit noong kami ang nadapa, pinilin niyong itulak pa. Tahimik ang lahat. Hanggang sa si Aling Mercy, na dating pasimuno ng mga tsismis, ay lumapit at lumuhod sa harapan nila. Hindi ko kayo mapapatawad kung ako ang nasa lugar ninyo. Pero ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Pinatayo siya ni Aling Minda at mahigpit na niyakap. Wala tayong dapat pagsisihan kung ang susunod nating hakbang ay tama. Pagbabalik ng pamilya sa bayan mula sa pagiging itinakwil, naging pinakarespeto ang pamilyang De La Cruz. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa katatagan nila. Si Mang Renato ay naging tagapagturo ng mga bata sa taniman, tinuturuan ang mga kabataan kung paano igalang ang kalikasan at ang lakas ng kamay. Si Aling Minda ay muling nagtinda sa palengke, ngunit hindi na lamang tinapa ang kanyang alok, kundi pati gamot na mula sa gubat at panghilot na may dasal. Si Ella ay nagsimula ng klase sa kababaihan, kung paano maging matatag sa panahon ng kahinaan, kung paano gamitin ang pag-ibig bilang lakas. Si John, sa murang edad, ay tinaguriang bantay ng liwanag. Siya ang laging nauuna kapag may kakaibang nilalang na gumagala sa gabi. Tahimik siyang lumalakad, ngunit palaging may dalang pananggalang at panalangin. Mula sa mga luha, nabuo ang pagkakaisa. Mula sa sakit, nabuo ang pag-unawa.
At mula sa pagkawasak, itinayo ang bagong pagkatao ng Santa Lucia. Pagbisita ng mga kalapit na baryo ang balita tungkol sa ginawa ng pamilya de la Cruz ay kumalat sa mga kalapit baryo. Maraming gustong makinig. Maraming gustong matuto. At sa halip na panatilihin ang kaalaman para sa sarili, ibinahagi nila ito. Nagbukas sila ng Kipugad ng Liwanag, isang maliit na paaralan sa gilid ng bundok, kung saan tinuturuan ang mga nais matutong maghilom, magdasal ng panangga, at magbasa ng kalikasan. Nagsimula ang ilan lamang. Hanggang sa dumarating na ang mga guro, albularyo, at kahit pari mula sa iba't ibang bayan, lahat nagnanais ng isang bagay, ang kaalaman na nagligtas sa isang buong komunidad mula sa kapahamakan. Pagtanggap sa katotohanan at pagwawasto ng kasaysayan muling binuksan ang mga lumang tala ng barangay. Isinulat ng bagong leader ang buong kwento ng pamilya de la Cruz, hindi bilang aswang, kundi bilang biktima ng maling paniniwala na naging bayani sa gitna ng dilim. Nagkaroon ng munting museo sa bayan, nariyan ang larawan ng pamilya, ang kanilang mga gamit noong sila'y itinaboy, at ang mga kwento ng mga saksi na ngayon ay nagbago na ang pananaw. May isang bahagi sa museo na may malaking sulat, ang katotohanan ay hindi palaging tinatanggap ng lahat sa simula. Ngunit sa dulo ng lahat ng galit, ito pa rin ang natitirang liwanag. Pagtatapos na hindi pagtatapos isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng punong akasya si Lolo Amang, matanda na at tila mas marupok, lumapit si John, "Lolo, tapos na ba ang misyon namin?" Ngumiti si Lolo Amang. Hindi kailanman natatapos ang misyon ng liwanag. Ang dilim ay laging babalik, pero habang may isang pusong handang tumindig hindi kailanman mananaig ang kadiliman. Lumapit sina Ella, Aling Minda at Mang Renato. Sama-sama silang tuminala sa langit, malinis, maliwanag, at puno ng bituin. At sa malamig na simoy ng hangin, mararamdaman mong ang Santa Lucia ay hindi na lamang isang baryo sa mapa, ito na ngayon ay isang pook ng aral, kapatawaran, at himala. Wakas. Ngunit sa bawat wakas, may panibagong simula. Kung gusto mong gawin itong buong 30-hour audio-visual storytelling project, sabihin mo lang para matulungan kitang i-format ito para sa mga segment, visuals, prompts, o narration pacing. 12.